beloved Boss Mike Cervera. Alam niyo po ba mga kababayan, ni si Bato de la Rosa ngayon ang sinisisi si Pangulong Bongbong sa kabila ng kaguluhang ginawa nila na wala namang kinalaman si Pangulong Bongbong, abay isinisiksik nila ngayon. Si Pangulong Bongbong, siya problema ni Bato de la Rosa. Nakuha nyo mga kababayan? Nakuha nyo? Isinisiksik na ngayon. Eto mga kababayan. Pakinggan ho natin pakinggan natin. Ang nagre-replay ng inyong mga Makinig ko kayo. Pakinggan nyo maigi to. Pasok! Marami ngayon ang nagre-replay ng inyong mga naging unang pahayag tungkol dyan sa ICC arrest warrant na yan. Halimbawa po yung kay Ginoong Trillanes, yung Make My Day, Ayan pakinggan nyo lang kasi medyo delikado tong video na to Kaya makinig lang ho kayo makinig kayo. ngak-ngak ka ng ngak, punta ka dito, posasan mo ako. Even before that, ang dami po nito Even in our show, sinabi po ninyo, before pa ho yung arrest warrant na yan, na kapag dumating yan, I will be man enough, haharapin ko yan, hindi ako takot. And then, yung eksena po na napanood ng mga Pilipino na kayo nagkukumahog na tumatakbo at iniiwasan yung NBI, how do we reconcile that? Well, that's a basic human instinct, no? Self-preservation. Self-preservation yan. Sino ba namang tanga na gusto magpapahuli? Sabihin na lang niyo ako na ako ay sabihin niyo ako na ako ay duwag. Ay, duwag ka naman talaga Duwag ka na, tanga ka pa, Bato. Huwag mo sasabihin at ilulusot mo na naman yung sarili mo. Ikaw ang nagsabi, tandaan mo to. Naging PNP chief ka. Inaasahan ng mga Pilipino yung angas mo, yung tapang mo. Dati, kala mo kung sino kang hayop ka Diba, mga kababayan? Tinatanong siya ngayon, nasan na yun? Yung angas na yun, diba? Ngayon nawala talaga Kaya pilit niya na nilulusot. Pakinggan nyo. Pero hindi ko po matanggap na sabihin niyo na ako ay tanga na nagpapahuli. Alam na puhulihin ka, magpapahuli ka. Hindi po ako ganun katanga na magpapahuli. Kaya Ito ang sinasabi namin dito. Kung totoo na wala kang kasalanan, lalabas yan. Kung totoo na wala kang ginawa na katarantaduhan, lalabas yan. Lalabas ang katotohanan. Kaya dapat wala kang ikatakot. So para bang sinasabi mo, inaamin mo na talagang ikaw ay kasama sa mga mastermind sa pagpapapatay ng maraming Pilipino. Ganun ba yon? Dahil ayaw mong harapin ito? Kasi nakita natin si Trillanes, nakita natin si De Lima. Yun nakikita nating matapang talaga. Di ba? Na hinaharap nila yung mga inaakusa, yung mga kaso. Pero ikaw ba tumatakbo ka Nakakahiya ka? Sa totoo lang, kung tatay ko yan, mga kababayan, itatakwil ko yan. Makinig. I have to. Yung nangyari sa hagdanan is run for your life yun. Opo, pero yung pong pagpapakumbaba ngayon, pero yung pong inyong dating-dati, na matapang, yung pong inyong dating na challenging, yung pong walang takot, diba? Make my day. Meron pong mga ngayon, reaksyon na ngayon ganyan kayo, pero nung una na kayo po'y nakaupo sa pwesto hanggang sa bago dumating itong ICC warrant of arrest, iba ho kayo nun Paano po namin dapat tangkilikin yun? Yon. Paano namin ngayon yun? Sabi ni Ted Pailon, paano namin tatangkilikin yun? Iba yung angas mo nun Make my day, Mr. Trillanes! Ang dami mo pang interview nun, tandaan mo. Di ba? Ang dami mo pong interview nun na sabi mo, haharapin ko yan. Oo, haharapin ko yan. Sabi niya yun haharapin niya ano nangyari? Ibig sabihin ng haharapin, pupunta ng ICC
para ho ipaglaban yung kanya na wala siyang kasalanan. 'Di ba? Ganun 'yon. Pag sinabi mong haharapin mo yan sa ICC, pupunta ka ng dahig, at ipaglalaban mo yung sarili mo, na sasabihin mo, wala akong kasalanan, wala kayong ebidensya na ako ay ididiin. Ganon. Ganon. Kaso mga kababayan, wala. Tinatakbuhan eh. Kasi noon naman kasi, Ted, binigyan ako ng assurance yung Pangulo. Ayan na mga kababayan. DJ Byron ha. Ayan na. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay DJ Byron ha. Mag-subscribe po kayo sa kanya. Eto na ngayon mga kababayan. Eto na. Ipapasok na ni Bato de la Rosa si Pangulong Bongbong para may masisi siya. Putang ina. Putang ina talaga. Ano naman ang kinalaman ni Pangulong Bongbong diyan sa mga ginawa niyong kasalanan, sa ginawa niyong pagpapapatay, sa mga inosenteng marami nating kababayan? Anong kinalaman ni Manong Bongbong diyan? Bakit ngayon ginagawa niyo na dahilan at sangkalan? Grabe, no, mga kababayan, no? Gagawin talaga nila sangkalan eh. Nung Marcos, na never kami... kasi noon naman kasi, Ted, binigyan ako ng assurance yung Pangulong Marcos na never kami ni President Duterte pagkakanulo niya sa ICC. Yan sabi niya sa akin, 2 beses na huwag ka maniwala dyan ba to? Hindi ko papasukin ng ICC dito dahil wala yung jurisdiction sa atin, hindi ko tayo member ng ICC. Putang ina! Kita niyo yung dahilan, mga kababayan? Huwag kang maniwala dyan ba to? Hindi natin papapasukin ng ICC. Mga kababayan, eto sasagutin ko yan para kay Pangulong Bongbong. Mga kababayan ko, totoo, sabihin na natin na sinabi ni Pangulong Bongbong yun. Pero mga kababayan, yung paninira nyo kay Pangulong Bongbong, kakaiba kayo. Diba? Tinarantado nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Anong ginawa nyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Si Digong, anong ginawa? Winalangya nyo. Binaboy nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos gusto nyo iligtas kayo? Di ba nga yan, yung ating mga topic noon, DJ Byron, topic natin noon matapos mong babuyin, gaguhin, walang yain si Pangulong Bongbong Marcos, ikaw Digong, si Digong, si Duterte, yung matanda na nakakulong, hihingi ka ng tulong? Yan yung mga banat natin noon Anong gusto mo ngayon? Hinuhuli ka ngayon ng ICC, ng Interpol, Digong, gusto mo tulungan ka ni Pangulong Bongbong? Nagpalabas kayo ng kung ano-ano na mga propaganda nyo laban sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ganun ang ginawa ninyo. Winalangya nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos gusto mo tulungan ka? Ikaw din mismo, putang ina mo ba to? Anong ginawa mo? Nagpa-imbestiga ka. Pinatawag mo yung kalbo na katulad mo na dating PDEA agent. Sino ba yung kalbo na yon? Kakagaya niya? Yung kamukha niya? Anong sabi niya noon? Totoo ito! Legit ito! Itong ebidensya? May butas May butas ng puncher! Kaya totoo ito. Dinidiin mo si Pangulo, Bato, putang ina mo! Tama, mga kababayan? Dinidiin niya si Bato dinidiin niya si Pangulong Bongbong Marcos. Dinidiin ni Bato. Kasama si Morales. Diba? Baboy na baboy sa investigasyon na yon si Pangulong Bongbong. Natanda mo ba yon? Bato de la Rosa? Tapos ngayon gusto mo? Tuparin pa yung sinabi na hindi papasukin yung ICC? Ano ka? Sira ulo ka ba?
Siyempre, ginanon mo na yun eh. Di ba nabanggit ko nga noon, totoo nga na talaga na mga poprotektahan talaga ni Pangulong Bongbong yan eh, si Bato. Pero yung ginawa mo, tinraidor mo si Pangulo. Kaya wag ka nang magtaka kung bakit, kung may sinabi man sa'yo, nag-iba. Hindi na maaari yun, Bato, yung sinasabi mong ganon. Gago, putang ina. Oh, kaya, ngayon, si Pangulong Bongbong ang sinisisi. Hindi kayo magagalo ng ICC. Kasi kung gagawin ko yan, na papayagan ko yung ICC makialam dito sa atin, after you, after President Duterte, after you, sinong next? Baka kami na naman. Lahat kayo. May kasalanan kayo eh. Sabi niya, paano ngayon yan? Sabi daw ni Pangulo. Sabi ni Pangulong Bongbong daw, kung gagawin daw ni Pangulo, papasama sino to? Akila talaga eh. Si Digong. Sabi daw ni Pangulo, kung gagawin ko yan, after ni Digong, after you, sinong susunod? Siyempre! Sinong kasunod? Di si Bongo. Nakuha nyo? Para bang kasing kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos ito eh. Mga kababayan, hindi ho kontrolado ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Tandaan nyo, si Trillanes ang siyang nagporsige niyan. Kaya nga si Trillanes, mga kababayan alam nyo ba? Na binabayaran siya, eto na topic na natin to na binabayaran siya ng sky's the limit ni Bongo. Name your price, sabi kay Trillanes. Sabi ni Trillanes, pukin ang ina mo, hindi ko kailangan ng pera mo. Napakarami na daw ho na emisaryo ang lumapit kay Senator Trillanes para daw ho bayaran na lang si Trillanes at wag isama si Bongo. Nakuha nyo mga kababayan, nakuha nyo ang ibig ko sabihin? Nakuha nyo? Nakuha nyo? Eto yun. Patay, may sabi rito, patay, may nasabat. Huli sa bypass operation. 15.6 million shabu sa Davao City. Kita nyo, no? Sabi ko sa inyo eto yun, mga kababayan ko. Binabayaran si Trillanes. Ngayon, ayaw pumayag, hindi pumayag si Trillanes. Ang sagot niya, hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko ay hustisya sa mga pinagpapapatay ninyo. Naku, yari. Ibig sabihin, si Bongo nililigtas yung sarili. Parang bahala ka dyan, Digong, bahala ka ba to? Mahalaga, makaligtas ako. Di ba? Imelda Navarro, thank you naman po ha. Shoutout po sa inyo. So yun, nililigtas ho ang sarili ni Bongo. Kita nyo? Our beloved Boss Mike Cervera.